guys, may nagtatanong sa atin sa comment section kung malaki nga ba yung difference nitong Honda Civic RS Hybrid versus the Toyota Active Hybrid. So ako, ang masasabi ko siguro medyo malaki yung difference nila in terms of performance. Kasi kung makakapag-test drive kayo ng Honda Civic na hybrid, you'll understand na medyo malaki yung gap nila sa hatak and all, yung mga yung shifting from the gasoline to hybrid or yung electric engine niya, very smooth dito sa Civic. So hindi mo siya mararamdaman, hindi din siya tutunog, unlike sa Toyota kasi mararamdaman mo na nagsha-shift yung hybrid motor niya. And for me, okay lang siya in a way kasi I get the price point difference kasi it's almost 1 million difference yung dalawang sasakyan na yun pagka pinag-compare natin. Pero sa tipid, mas tipid yung Active. Same sila na 1.5 yung engine, pero hindi ko masabi kasi parang ang hirap niya i-compare for me. Kasi pag gamit ko tong Civic, may mga times talaga na randomly bibilisan ko siya kasi nga masarap siya i-drive. Very planted ka pagka nagda-drive ka, ramdam mo na yung mga turns mo sobrang sharp. So kahit mabilis ka, pag lumiko ka, sumusunod yung sasakyan. And for Active, ganun din naman, pero hindi siya kasi ganun katulin yung Active. Ito kasi I tested it before. I think 4 seconds yung 60 to 100 niya sa open highway. Tapos yung Active naman around 7 to 8 seconds, I think. I cannot recall lang pero I'll get the numbers right. Iko-comment ko na lang dito sa video natin. So, yun lang. Tapos, in terms of premiumness, mas premium to, yung loob nito. Even the leather na ginamit, kasi yung upuan, leather and suede. Tapos, I also asked my wife kung kamusta ba yung leather seat nung Toyota Active. Ang sabi niya kasi, mas matigas yung leather nun, mas masarap umupo dito sa Honda Civic. And I get her kasi iba talaga yung wait lang, ano ba yan? Bakit naman may sports car? Grabe naman sports car dito. Wow. Well, anyway, back to our topic. Mas premium yung loob ng Civic. Even yung shift knobs niya, itong steering wheel cover niya, yung screen okay lang yung sa Active, pero mas gusto ko yung responsiveness nitong sa Honda. Medyo laggy yung sa Active. May times na maglalag siya, pero ito kasi wala never ko pa rin siya na-experience na para magde-delay yung response niya. Tapos in terms of safety, mas may safety sense. Hindi siya safety sense. Anong tawag ng Toyota? Tama ba? Toyota safety sense yun. Mas merong laban si Active kasi nga meron siyang 360 camera. Although hindi siya ganoon kalinaw, pero gets nyo naman, di ba? Pag may camera kasi na 360, malaking tulong yan. Although for me, hindi masyadong kailangan for sedan. Bonus giveaway na lang yun from Toyota na nagkaroon sila ng 360 camera for a sedan variant. Sa Honda naman kasi ito lang yung actually ito lang kailangan ko, yung lane watch camera na yun. Kasi most of the time ito yung medyo blindsided ka lang pag umuulan. Ang difference niya kasi for 360 pag 360 kasi ang ma-view nyo lang yung gilid ng gulong nyo kapag you're moving 20 or 30 kilometers per hour. Ito kasi kahit anong speed mo, pwede kang mag-view ng camera. Just have to tap this dito, yung control niya. Then ma-check mo na kung ano yung nasa labas. Maganda pa dyan pag umuulan, hindi siya blurred. Mababasa siya pero hindi
hindi siya sobrang blurred na wala kang makikita. Hindi lang siya ganun kagandahan sa dilim. Mas maganda yung lane watch camera ng CRV kasi. Yun lang yung na-compare ko dun sa CRV namin. Tapos for ano pa ba? Ano pa bang question niya doon? Sorry, hindi ko kaya masagot lahat agad-agad. Pero yun nga, siguro fuel efficiency, specs nung safety na mga camera and all, mas lamang yung ATIV. Pero for me, if I'm going to pick my daily driver, Civic pa din. Hindi ko alam kung Civic pa, Honda bias kasi ako eh. From Honda City to CRV, BRV, tapos itong Civic. Medyo bias ako sa Honda, pero I think nandito yung matatawag kong comfort driving ko sa Honda. So, yun lang. I suppose you have to do test drive para mapansin nyo rin kung ano yung differences nila. Ano pa ba? Yun lang naman. Tapos price point, syempre 80, mas mura 80. Gas na ano, I think fuel consumption, it's also 80. Or baka mabigat lang yung pa ako dito sa Civic kasi nga tapa ako ng tabak ng gas pag may time. Yan lang guys, I hope you like this video. So drive lang tayo. Bibili lang ako ng kape because it's Sunday morning, then we're going home. Yan lang. Hi, one warm Americano. Ano pong size? Grande. Anything else po? Yan lang po, thank you. Yan lang, sir. Yes ma'am, yun lang po. Tama, sir, na yun lang po. Yes ma'am, yun lang. One warm Grande Your Americano. Grande warm Americano. Yes Thank po. you. Thank you sir. so much. $180 po. Ito po. Thank you. Thank you so much.
Nga pala, napatingin kasi ako dito sa aircon. Yung Toyota Ative pala, malamig yung aircon niya. So kahit naka 24 tapos yung blower naman, mas malamig siya dito compared sa Civic or sa Honda. Ayun lang.
very wrong. So ayun guys, lapit na tayo sa bahay. So, yun lang, promote ko lang din yung Facebook page ko. It's M Kalimbahin. And kung mahilig kayo sa mga short videos or yung mga short POV drives, and I also do TikTok. May TikTok account din ako. Then, mainly nandun yung mga car accessories na ginagamit ko. Usually, yung mga essentials na tinatawag for car owners. And short car contents yun. So if you're also interested, you can follow me at M Kalimbahin for my TikTok. So yun lang. Hope you enjoyed the drive. Buyers. Ayan. Sorry po. Inabutan niya ako.